Noong Hunyo 2019, isang hating gabi ang nagpabago sa buhay ni Rachel Cabrera nang tumawag ang kanyang asawang seaman na si Jonathan upang makipaghiwalay ng walang malinaw na dahilan. Si Rachel, na isang matapat na asawa at guro, ay naiwan sa Cebu kasama ang kanilang dalawang anak, habang si Jonathan ay nagpapakasasa sa buhay binata sa ibang bansa. Sa loob ng 3 taon, dumanas si Rachel ng hirap sa pagpapalaki ng mga bata ng mag-isa habang unti-unting nalalantad ang mga lihim ni Jonathan sa social media kasama ang iba't ibang babae. Ang tanging hangad ni Rachel ay mapanatili ang buong pamilya at ang kinabukasan ng kanyang mga anak na sina Ryan at Michelle. Sa kabilang banda, ninais ni Jonathan ang kalayaan mula sa responsibilidad at ang buhay na puno ng alak, pagsusugal at babae sa bawat port of call na kanyang pinupuntahan. Sapat ba ang init ng panandaliang sarap para ipagpalit ang dangal at kaligtasan ng sariling pamilya? Ano ang gagawin mo kung ang lalaking itinaguyod mo sa hirap ay bumalik sa iyo hindi para bumawi, kundi dahil siya ay siningil na ng tadhana? Paano haharapin ng isang ina ang katotohanang ang amang inaasahan ng kanyang mga anak ay nagdala ng isang karamdamang walang lunas? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng pa-like ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. At mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Maraming salamat po. Ang trahedya sa pagsasama ni na Rachel at Jonathan ay nagsimula sa isang malalim na pagtataksil na binalot ng distansya at teknolohiya. Si Rachel, na dating nagsakripisyo ng sariling allowance at nagsangla pa ng gamit para lamang mapagtapos si Jonathan sa Maritime School, ay biglang itinapon na parang basura. Noong naging ganap na seaman na si Jonathan, ang kanyang pagkatao ay unti-unting nilamon ng maling impluwensya sa barko kung saan ang katapatan ay tinitingnan bilang kahinaan. Ang conflict ay lalong tumindi nang mapansin ni Rachel na ang dating masayang pagtatawagan ay napalitan ng malamig at maikling usapan hanggang sa tuluyang makipaghiwalay si Jonathan sa pamamagitan lamang ng isang tawag sa cellphone. Habang si Rachel ay nagdodoble kayod bilang guro at online tutor para tustusan ang pag-aaral ng mga bata, si Jonathan naman ay masayang ipinapakita sa social media ang kanyang mga marangyang dinner kasama ang isang babaeng banyaga. Ang mas masakit pa rito, ang mga magulang mismo ni Jonathan ang nag-udyok sa kanya na iwan si Rachel upang sa kanila na lamang mapunta ang lahat ng allotment nito. Ang pamilyang dapat ay sandigan ni Rachel ang siya pang naging katuwang ni Jonathan sa pagtalikod sa kanyang mga responsibilidad bilang ama at asawa. Ang kwento ay kumuha ng isang madilim na direksyon noong Nobyembre 2022 nang biglang bumalik si Jonathan sa Cebu, ngunit hindi na bilang isang matikas na seaman kundi bilang isang multo ng kanyang nakaraan. Siya ay payat, maputla at laging inuubo na naging hudyat ng isang mas malalang problema sa kalusugan. Sa kabila ng galit at sakit na idinulot ni Jonathan, nanaig ang kabutihang loob ni Rachel at dinala pa rin niya ang dating asawa sa ospital. Doon ay nabunyag ang katotohanang kinatatakutan ng lahat, si Jonathan ay positibo sa AIDS. Ang bawat gabing tahimik sa ospital ay naging pagkakataon para kay Jonathan na ikumpisal ang kanyang mga naging bisyo sa bawat bansa na kanyang pinuntahan. Inamin niya ang mga gabi ng kalaswaan at ang pagtatapon ng pera sa mga massage parlor at motel habang ang kanyang mag-ina ay nagbibilang ng sentimo sa Pilipinas. Ang conflict ay hindi lamang naging laban para sa buhay ni Jonathan, kundi naging laban din para sa kaligtasan ni na Rachel at ng mga bata na buti na lamang ay lumabas na non-reactive sa mga test. Ang lalaking minsan ay naging simbolo ng tagumpay ni Rachel ay naging biktima ng sarili niyang kasakiman at maling desisyon sa buhay. Ang huling bahagi ng conflict ay naganap matapos pumanaw si Jonathan noong Enero 2023 kung saan ang pamilya ni Jonathan ay nagpakita ng mas malalang kasakiman. Sa halip na makiramay, iniharap ng mga magulang ni Jonathan ang isang legal na petisyon
upang bawiin ang lahat ng ari-arian at benepisyo na dapat ay para kina Rachel at sa mga anak. Giit nila, dahil naghiwalay na ang dalawa ay wala ng karapatan si Rachel sa anumang naipundar ni Jonathan. Dinala ang usapin sa family court kung saan ang bawat dokumento mula sa marriage certificate hanggang sa insurance records ay naging armas ni Rachel upang maprotektahan ang kinabukasan ng kanyang mga anak. Pinatunayan ng abogado ni Rachel na ang kanilang kasal ay legal pa rin at ang sinasabing verbal agreement ng mga magulang ay walang basihan sa batas. Ang labanang ito sa korte ay nagpakita ng tunay na kulay ng pamilya Cabrera na mas inuuna ang pera kaysa sa kapakanan ng kanilang sariling mga apo. Sa huli, ang batas ang naging katuwang ni Rachel upang matiyak na ang mga sakripisyo niya noong simula ay hindi mapupunta sa wala. Ang malaking pagbabago sa buhay ni Rachel ay isang transformasyon mula sa pagiging isang asawang iniwan patungo sa pagiging isang matatag na haligi ng tahanan na may mataas na dangal. Ang kanyang pagtitiis sa loob ng maraming taon ay nagbunga ng isang uri ng kapayapaan na hindi kayang tapatan ng anumang halaga ng pera. Si Jonathan, na dating tinitingala bilang provider, ay dumanas ng pinakamasakit na pagbabago mula sa karangyaan patungo sa isang malungkot at masakit na kamatayan dahil sa sariling mga pagkakamali. Ang kanyang pagbabalik na humihingi ng tawad ay huli na upang maibalik ang pamilyang kanyang sinira, ngunit naging sapat ito upang makita ni Rachel na ang tadhana ay may sariling paraan ng pagsingil sa mga taong lumilingon sa kanilang pinanggalingan ng may kasamaan. Para sa mga anak na sina Ryan at Michelle, ang pagbabagong ito ay nagdulot ng isang matibay na aral tungkol sa katapatan at pagmamahal. Nakita nila sa kanilang ina ang isang ehemplo ng tunay na sakripisyo at kabutihan ng puso na kahit sa huling sandali ay hindi nagtanim ng poot sa amang nagpabaya sa kanila. Ang kanilang pamilya na dati ay parang kulang dahil sa pag-alis ni Jonathan ay naging mas matatag at kumpleto sa ilalim ng gabay ni Rachel. Ang paglipas ng mga buwan matapos ang libing ni Jonathan ay nagdala ng bagong simula kung saan si Rachel ay naging school head, isang posisyon na nagpapatunay ng kanyang husay at dedikasyon bilang isang propesyonal. Ang mga ari-ariang naipundar ni Jonathan na pinag-awayan pa ng kanyang mga magulang ay naging pundasyon na ngayon para sa pag-aaral ng mga bata hanggang sa makapagtapos sila sa kolehiyo. Ang huling malaking pagbabago ay ang naging kinalabasan ng legal na labanan na nagpatibay sa karapatan ng mga legal na asawa at anak. Ang hatol ng korte ay hindi lamang nagbigay ng material na bagay kay Rachel, kundi nagbigay din ito ng closure sa masakit na kabanata ng kanyang buhay. Mula sa pagiging asawa ng isang babaerong seaman, si Rachel ay tumindig bilang isang simbolo ng pag-asa para sa lahat ng mga inang inabandona. Ang kanyang kwento ay nagpapakita na ang pagpili sa tamang laban at ang pananatiling mabuti sa kabila ng sakit ay laging may magandang kahihinatnan. Sa huli, ang katahimikan ng kanyang buhay ngayon kasama ang kanyang mga anak ay ang pinakamalaking gantimpala sa lahat ng kanyang mga pinagdaanan. Ang kaso ng estate at mga benepisyo ni Jonathan Cabrera ay humantong sa isang pinal na desisyon ng family court na kumikilala kay Rachel at sa kanyang mga anak bilang mga primary legal heirs. Sa kabila ng matinding pagtutol at petisyon ng mga magulang ni Jonathan na partition and recovery of property, nanatiling matatag ang batas sa panig ng legal na pamilya. Ang mga dokumentong iprinesenta gaya ng marriage certificate, bank records at insurance payouts ay nagsilbing matibay na ebidensya na ang estado ng kanilang pamilya ay nanatiling aktibo at legal hanggang sa huling sandali. Ang resolusyong ito ay nagbigay kay Rachel ng karapatan sa maliit na lote sa Cebu at sa lahat ng mga benepisyong hindi pa nawi-withdraw mula sa maritime agency ni Jonathan na sapat upang tustusan ang pag-aaral ng mga bata hanggang kolehiyo. Ang naging kinalabasan ng trial ay nagsilbing malaking sampal sa kasakiman ng pamilya Cabrera na nagtangkang agawan ang sarili nilang mga apo ng kinabukasan. Ang katarungan para kay Rachel ay nakamit hindi sa pamamagitan ng paghihiganti,
kundi sa pamamagitan ng tamang proseso ng batas at ang kanyang hindi matatawarang integridad bilang isang asawa at ina. Ang naging resulta ng masakit na karanasan ni Rachel ay ang kanyang promosyon bilang isang schoolhead na nagpapakita ng kanyang tagumpay sa kabila ng mga personal na pagsubok. Ang kanyang mga anak na sina Ryan at Michelle ay malapit na ring makapagtapos sa high school na may malinaw na pangarap at direksyon sa buhay dahil sa gabay ng kanilang ina. Bagamat pumanaw si Jonathan sa isang malungkot na paraan dahil sa AIDS, ang kanyang huling pag-amin at paghingi ng tawad ay nagbigay ng kaunting closure sa pusong sugatan ni Rachel. Ang lahat ng mga pagsubok na ito ay nagbunga ng isang pamilyang mas matatag at mas mapanuri sa mga desisyon sa buhay. Sa huli, ang resolusyon ng kwentong ito ay isang tagumpay para sa lahat ng mga inang itinaguyod ang kanilang mga anak ng mag-isa at nanatiling tapat sa kanilang sinumpaang tungkulin sa kabila ng pagtataksil ng kanilang mga kapareha. Ang huling resulta ng kwentong ito ay ang katahimikan na tinatamasa ngayon ng pamilya ni Rachel sa loob ng kanilang sariling tahanan sa Cebu. Ang bawat sentimong pinag-awayan ay nagagamit na ngayon para sa ikabubuti ng mga bata at ang pamana ni Jonathan ay nagsisilbing tulong sa kabila ng kanyang mga naging pagkakamali. Ang resolusyong ito ay nagpapatunay na ang tadhana ay may sariling paraan ng pagsasaayos ng mga bagay-bagay basta't mananatili kang nasa panig ng katotohanan. Ngayon, ang buhay ni Rachel ay isang buhay na puno ng pasasalamat at pag-asa dahil napatunayan niyang hindi kailanman matatalo ng kasamaan ang isang pusong puno ng kabutihan. Ang kabanatang ito ng kanyang buhay ay sarado na ng may dangal at ang kinabukasan ng kanyang mga anak ay ligtas na sa ilalim ng kanyang pangangalaga. Ang kwento ni Rachel Cabrera ay isang napakahalagang paalala sa ating lahat na ang tunay na pagmamahal ay hindi nasusukat sa mga matatamis na salitang binibitawan sa simula, kundi sa paninindigan at katapatan sa gitna ng hirap, tukso at distansya. Mahalagang matutunan nating huwag mawalan ng respeto sa sarili kahit tayo ay saktan, lokohin o iwan ng mga taong ating pinagkatiwalaan dahil ang iyong dangal ay hindi nakadepende sa pagtrato ng iba sa iyo. Ang tunay na tagumpay ay ang pagbangon mula sa pagkawasak ng may taas noong integridad at ang pagpili na manatiling mabuti kahit ang mundo ay naging malupit sa iyo. Ang kasaysayan ni Jonathan ay isang babala sa mga taong nagpapakalunod sa pansamantalang saya at kinalilimutan ang kanilang mga pananagutan dahil ang bawat maling desisyon ay may kaukulang kabayaran na maaaring sumingil sa iyo sa huling yugto ng iyong buhay. Dapat nating laging tandaan na ang pamilya ay ang ating pinakamalaking kayamanan at ang pagtatraydor dito ay pagtatraydor din sa ating sariling kinabukasan at kaligtasan. Ang bawat sandali ng pagpapakasasa sa labas ng sagradong sumpa ng kasal ay tila isang utang na may napakataas na interes. Maaaring masarap sa simula, ngunit siguradong sisira sa iyong pagkatao kapag dumating na ang oras ng paniningil ng tadhana. Ang sakit na dinala ni Jonathan ay hindi lamang pisikal na karamdaman, kundi isang simbolo ng unti-unting pagkabulok ng mga pangarap na kanyang tinalikuran kapalit ng panandaliang aliw. Sana ay magsilbi itong inspirasyon sa lahat ng mga ina at asawa na kasalukuyang dumadaan sa katulad na pagsubok na huwag sumuko at laging piliin ang tamang laban para sa kapakanan ng kanilang mga anak. Huwag nating hayaan na ang galit at puot ang maghari sa ating mga puso dahil ang pagpapatawad at pagpaparaya ay mga katangiang nagpapakita ng tunay na lakas ng isang tao. Ang katarungan ay hindi laging nakukuha sa mabilis na paraan, ngunit sa tamang panahon, ang tadhana ang kusang maniningil para sa lahat ng mga luhang iyong ibinuhos. Ang tunay na kayamanan ay ang pagkakaroon ng malinis na konsensya at ang kakayahang matulog ng mahimbing dahil alam mong wala kang naagrabyadong kapwa. Sa huli, ang integridad ay ang sandatang hinding-hindi ka bibiguin sa anumang hamon ng buhay basta't mananatili kang tapat sa iyong sarili at sa iyong pamilya.
Tandaan natin na ang bawat luha ng isang tapat na asawa ay may katumbas na pananagutan sa langit na walang sinumang makakatakas. Hindi man natin kontrolado ang kataksilan ng iba, kontrolado naman natin ang ating dangal na mananatiling malinis hanggang sa dulo. Sa huli, ang pinakamalaking tagumpay ay ang makitang lumalaking maayos ang iyong mga anak sa kabila ng bagyong sumira sa iyong tahanan.